Game. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mrs. Connie Liton. Nagkaroon po ako ng anak na nagkaroon ng diabetes. Unexpected na bigla na lang siyang nagkaroon ng diabetes. Hindi ko naman alam na once na ang nanay diabetic, ang mga anak, ganun, ang prone na maging diabetic din. So, nangyari sa anak ko is biglaan. Akala ko nung una nagtatampo lang siya kasi bigla siyang nanamlay. So, tinanong ko ng problema niya. Hindi naman siya umiimik. Yung pala, manifestation na yun ang taas na ng sugar niya. So, binaliwala ko yun. Tapos nagkaroon muna siya ng fever, on, off. Akala namin dengue. So, nung talagang malala na yung sitwasyon niya, halos hindi na siya nakakatayo siya, kaya lang kailangan may alalay. So, iniisip nga namin na dengue, dinala namin sa doktor, pina-check up namin para baka sakaling mabigyan ng tamang lunas. Then, laking gulat namin pagdating doon, di na kami pinauwi. Ang sabi, ang taas daw ng sugar. So, nagstay kami sa hospital for 5 days. Ang sugar niya, tataas, bababa, tataas, bababa. Umabot sa puntong umabot pa ng 400 yung sugar niya. Sabi ng doktor, pag hinimatay daw, dire-diretso na, comatose na. Ang pinagtataka ko lang, nagtitake naman siya ng insulin. Pero, ganun pa rin. Kumbaga, hindi pa rin stable yung sugar niya. So, nag-decide akong ilabas na lang. Sabi ko, pagtiyagaan na lang namin sa Ampalaya. So, nilabas namin for 1 week. Kaya lang, for 1 week, nagstay siya sa bahay. Tinutukan ko sa Ampalaya, tsaka yung Ampalaya Plus na capsule. Ganun pa rin. Hindi pa rin, kumbaga, nalalambot pa rin siya. Nahihina pa rin siya. Tapos, nirecommend ng ate ko na ilipat namin ng ibang hospital. So, lumipat ulit kami ng ibang hospital. Pagdating doon sa hospital na yon, nagstay ulit kami for another week. Isang buong linggo ulit kami doon. Then, paglabas namin doon, talagang sinabihan kami ng doktor na lifetime na siyang magtitake ng insulin. So, mula doon sa hospital, yung natirang insulin niya, ginamit namin for almost 2 weeks. Pagkatapos, ganun pa rin. Tataas, bababa pa rin yung sugar kahit na kontrolado na pati kain niya. Todo bantay na ako sa calorie count niya, pati sa mga fruits na pinapakain, pati sa gulay. Kumbaga talaga, yung binibigay ng dietitian na diet pyramid na dapat sundin, talagang sinunod ko strictly. Tapos, nag-insulin kami ng twice a day, tapos nag-pre kami ng 5 times a day. Kailangan gumising pa ako ng 2 o'clock ng madaling araw para lang mag-pre ulit. Ganun pa rin, bababa, tataas, bababa, tataas. Tapos, nung minsan nagpaayos ng sasakyan ng mister ko, may nakapagsabi sa kanya na subukan ng green barley. So, sinubukan niya. Bumili siya ng isang box. At first, hesitant ako kasi nakita ko parang tinikman ko, matamis siya. So, sabi ko, matamis pa rin. Sabi ko, baka mas mataas pa rin ang sugar content niya. Baka